Ayan. Hello guys, ito na po ang ating video number 6B. B na tayo. So, ang pinag-uusapan natin ngayon is about subscription. Kagaya ng kwento ko sa inyo kanina sa sa 6A, na ako as online seller, hindi ko focus yung mga monetization tools. Dati, hindi ko yan pinapansin. Lately na lang, last month lang ako nag-focus na gawin ito. Tinignan ko yung mga latest ngayon about monetization. Hindi ko nga alam dati yung content monetization. Monetize na yung profile account ko tsaka isang page ko. Pero hindi ko ginagamit, hindi ko iniintindi. Yung pala, may kitaan na ngayon, diba? So ngayon, itatakal natin yung subscription. Doon sa kunento ko sa inyo na dati, parang sabi ko, ano ba yan? Ba't may subscription yung account ko? Nung nag 10,000, sabi ko, basta na lang lumabas yung subscription or hindi ko alam sakto kung kailan siya lumabas. So ngayon, ngayon na inaaral ko na yung vlogging for my family and then at the same time, dun sa team ko na ini-integrate ko siya, yung digital marketing and then yung vlogging kasi sinasama ko na siya kasi magkarugtong lang naman yung dalawang yan eh. So, i-explain ko sa iyo, doon sa inyo, doon sa isa kong account, lumabas to. So, nung sinerge ko sa, walang explanation doon na klaro. Yun din ang kagandahan ng actual experience. Itong mga sinishare ko sa inyo is may actual experience. Merong 4 na criteria ang subscription. Ano-ano yun? Unang-una, yung fina-follow mo yung community ng Facebook, sinusunod mo. And then pangalawa, eligible ka, yung country kung nasaan ka is eligible sa content monetization. Ano yung pangatlo? O, di ba? So, ito yung maganda guys, ito yung nagustuhan ko sa subscription, may detailed, may susundan ka na criteria, di ba? Sa audience criteria, dapat ang profile is at least 10,000. Ang maganda dito may or, di ba? Pag sinabi mong or, either of the two. So, at least 10,000 ang followers mo or ang profile mo ay, your profile has at least 250 weekly returning viewers. So, anong ibig sabihin nun? Yung viewers mo, let's say, doon ko sa isa kong account, na-discover ko to 6,200 lang ang followers ng account ko. Bakit naka-subscription tool na siya? Facebook page ko. So, lately ko lang nakita ito lang kasi kailan lang naman ako nag-active nga uli na lumabas na yung subscription tool niya. Dati wala yun. Dati walang subscription tool yun. Kaya nga na-set up ko na doon sa, yung isa ko palang page na lumabas ang subscription tool, hindi ko alam kung kailan lumabas yung tool niya. Pero ito ngayon, yung latest ko, yung 7,000 kong followers na monetized na siya, may content monetization tool siya, pero walang subscription. Na-discover ko, ito lang, kahapon lang na meron na pala siyang subscription tool. Pero 7,200 lang yung followers niya. Lumalabas, na-meet ko na yung requirements kasi ang sinasabi lang dito, yung profile mo either 10,000 or meron kang 250 weekly na returning viewers. Ano yun? Staycation page ko yun. So, ibig sabihin, yung mga viewers ko, yung nandun sa page ko, is bumabalik sila. Yun. So, ano pa yung isa? Pagdating naman sa engagement, di ba 4 lang sabi ko ang requirements. Unang-una, nagfa-follow ka ng content ng requirements ng rules ni Facebook. And then pangalawa, nakatira ka sa country na ina-allowed ang Facebook monetization. Kasi may mga country guys na hindi ina-allowed. Like yung brother ko, sabi niya sa Qatar, wala na raw doon bayad ang vlogging. Yun. And then, ang pangatlo, ito yung audience criteria. 10,000 or 215 na weekly viewers na bumabalik sa page mo. So, pasok sa banga yung page ko ng staycation. 7,200 ang followers, pero merong 250 na returning viewers. And then, yung pang-apat na requirements is the engagement criteria. Ano yun?
dapat your post have at least 50,000 engagement. Ang bigat, ano, 50,000. Tapos, or, your post have at least 180,000 minutes viewed. So, 180,000 minutes viewed ang isa pang requirements. Nagkataon na ang ginawa ko para dumagdag yung views ng page ko ng staycation, yung pagre-referee ng husband ko na binablog ko, na nilalive ko, doon ko ginagamit. Ayun! Doon ako, yung page na yun ang, nagla-live din ako doon. Ayan, biglang lumabas yung subscription tool ko. Actual to guys ha, actual tong sinasabi ko sa inyo. So, based from my experience, again, hindi kailangan 10,000 para lumabas ang subscription tool nyo. Kasi, or, doon sa audience criteria, or, meron kang 250 na returning viewers. Pag sinabi mong viewers, followers mo na ito na nanonood uli ng mga videos mo. Tapos, pagdating sa engagement, 50,000 or 180,000 minutes. Paano nyo mahihit? Tuturuan ko kayo. Kailangan mag-isip kayo ng content na pwede nyong i-live. At ako, ang nagamit kong content is yung pagbabasketball ni husband. Kasi mahaba ang yun eh. Minsan nagre-referee siya ng 3 games. Yun. Isip-isipin nyo na lang bawat game, ilang minuto ang nako-consume. So, yung iba, as in, may nanunood talaga ng mahaba. Kahit nasabihin mo 100 views lang yan eh. 'Di ba? Sa bawat video mo. Kung 3 laro, tapos 3 video, ngayon ini-extract ko na nga kasi medyo mahaba yung bawat laro. So, per quarter ko na. Ayun, bigla ko nakita, kasi binabantayan ko rin yung mga tools ko eh. Naka-CMI na dati, naka-content monetization tool na yung Facebook page ko ng staycation, pero walang subscription. Ngayon, meron na siyang subscription tool. Ayan. Thank you guys. So, I hope na nyo tong aking tutorial video number 6. So, 2 video lang tayo na na tayo. So, ang maganda is meron kayong susundan. May na kayo. May susundan na kayo na malinaw. 'Di ba? Malinaw. Kasi until now, alam naman natin yung content monetization, hindi natin alam kung kailan lalabas. At may nakita ako talaga, 160,000 na ang followers niya. Siguro marami siyang followers, pero hindi siya gaano nag-video malamang. Kasi hindi niya na, kasi dapat ito guys, tuloy-tuloy eh. 'Di ba? Alam niyo naman yung mga criteria natin. May mga kailangan sundin para makuha natin yung kailangan natin. Okay, thank you.